Ang pag-navigate sa mapanganib na kalaliman ng mga karagatan ay makapangyarihang mga submarino na madaling armado para sa pagkilos. Ang mga sasakyang dagat na ito, sa bawat oras, ay napatunayan ang kanilang hindi mapapalitang kahalagahan bilang bahagi ng arsenal ng militar ng isang bansa, at lalo lamang itong gumaganda. Ang mga ito ay isa sa mga pinakamapanganib na sasakyang dagat sa mundo. At sa perpektong kombinasyon ng kapangyarihan at stealth, halos hindi na sila mapipigilan. Kinikilala ang kanilang estratehikong kahalagahan. Ang Estados Unidos ay naglabas ng isang lubhang mapanganib na $300 million na submarino na ikinagulat hindi lamang sa Israel kundi sa mundo. Ano ang mga kakayahan ng nakamamatay na submarino na ito? Ano ang mga tampok ng mga pinakamapanganib na sasakyang dagat sa mundo? Samahan kami habang inilalahad namin ang mga kakayahan ng ilan sa mga pinakamapanganib na submarino sa mundo. Mula noong ika-19 na siglo, ang mga submarino ay mabilis na pinagtibay ng maraming hukbong dagat. Isang kailangan-kailangan, ang mga ito ay naging malawakang ginamit noong unang digmaang pandaigdig at ngayon ay mahalagang mga sasakyang pandagat sa parehong malalaki at maliliit na hukbong dagat sa buong mundo. Sa militar, ang mga submarino ay higit pa sa isang paraan ng transportation. Ginagamit din ang mga ito para sa iba't ibang layunin, tulad ng pag-atake sa mga barko ng kaaway, pagprotekta sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid, at pagsasagawa ng reconnaissance at mga patagong operasyon. Ang mga submarino ay may iba't ibang uri, mula sa maliliit na autonomous na sasakyang dagat hanggang sa malalaking barko tulad ng Russian Typhoon class na maaaring manatiling nakalubog sa loob ng mahabang panahon hanggang 6 na buwan. Gumagana ang mga ito sa kalaliman na mas malalim kaysa sa ligtas na pagsisid ng mga tao na ginagawa silang napakahalaga para sa paggalugad sa ilalim ng dagat at mga operasyon sa pagtatanggol. Kami ay tuklasin ang ilan sa pinakamalaki at pinakamapanganib na submarino sa kasaysayan ng mga submarino. Simula sa 6 na pinakamalaki at pinakanakamamatay na submarino sa mundo, ang Typhoon class, na kilala bilang Project 941 Akula sa Russia, ay isang serye ng malalaking nuclear-powered submarines na itinayo ng Soviet Union. Ang mga submarino na ito ang pinakamalaking ginawa na may nakalubog na bigat na 48,000 tonelada. Ang mga ito ay idinisenyo upang magdala ng mga ballistic missiles at kahit na may sapat na espasyo upang magbigay ng komportableng kapaligiran sa pamumuhay para sa isang crew ng 160 katao sa loob ng ilang buwan sa ilalim ng tubig. Ang mga higanteng submarino na ito ay hindi lamang idinisenyo upang magdala ng mga missile, mayroon din silang 6 na torpedo tubes para sa RPK-2 missiles or Type 53 torpedoes. Ang isang Typhoon-class submarine ay maaaring manatili sa ilalim ng tubig sa loob ng 120 araw sa ilalim ng normal na mga condition at posibleng mas matagal kung kinakailangan, tulad ng sa panahon ng digmaang nuklear. Ang kanilang pangunahing sistema ng armas ay binubuo ng 20 R-39 ballistic missiles. Bawat isa ay may kakayahang magdala ng hanggang 10 nuclear warheads. Kahanga-hanga, maaari nilang ilunsad ang mga missile na ito habang nakadock pa rin. Ang submarine na ito ay may maraming pressure hull na ginagawang mas simple ang interior layout at mas malawak ang sasakyan kaysa sa mga typical na submarine. Sa loob, mayroong 2 mahabang pressure hull na magkatabi na may ikatlong mas maliit sa itaas nila at 2 pa para sa mga torpedo at steering gear. Ang disenyo na ito ay nagpapataas ng kanilang kaligtasan. Kung ang isang katawan ng barko ay masira, ang mga tripulante at ang iba pa ay magiging ligtas na mababawasan ang panganib ng pagbaha. Ang mga ballistic missiles ay inilagay sa pagitan ng 2 pangunahing pressure hull na ang kanilang mga launch tube ay sakop ng panlabas, mas magaan na katawan ng barko. Kapansin-pansin, ang sasakyang ito ay maaring maglakbay sa bilis na 28 knots habang nakalubog. Ang submarino na ito ay itinayo sa pagitan ng 1981 at 1989, ngunit isa lamang ang nanatili sa serbisyo. Masyadong mahal ang 9 na palapag na submarine. Ito ay itinuturing na pinaka-armadong submarino at sa parehong oras ang pinakatahimik, sa kabila ng haba na 567 talampakan at taas ng 75 bagay. Ang Baguio ay isang barko, ngunit sa loob nito ay isang catamaran. 2 malakas na titanium hull sa loob ay madaling matiyak ang pagiging maasahan ng istruktura at paglalagay ng 20 salvo-launched ballistic missiles na mayroong 200 nuclear warheads. Ang mga reactor at torpedo tubes ay na-double din sa kanilang mga nakahiwalay na compartment. Sa kabila ng laki nito, ang Typhoon ay may record buoyancy na 40%, kaya madali nitong nabasag ang Arctic ice hanggang 8 talampakan. Ang nuclear submarine na ito ay nakikilala rin sa ginhawa ng tirahan. Ang G. Mandaragat ay naglayag sa huling natitirang ika-8 float sa TK Dmitry Donskoy ng hanggang 6 na buwan ng walang pagkagambala na tinatawag itong Floating Hilton.
Habang ang Russia ay gumawa ng isang pahayag sa hindi kapani-paniwalang mapanganib at makapangyarihang submarino, ang Estados Unidos ay nakabuo din ng isang bagay na mas kahanga-hanga, makapangyarihan at mapanganib, ang Ohio-class na submarine na armado hanggang sa ngipin. Ang Ohio-class ay isang grupo ng makapangyarihang nuclear-powered submarines sa United States Navy na binubuo ng 14 ballistic missile submarine at 4 na cruise missile submarine. Ang submarine na ito ay napakalaki. Bawat isa ay tumitimbang ng 18,750 tonelada kapag lumubog, na ginagawa itong pinakamalaking naitayo para sa US Navy at ang pangatlo sa pinakamalaki sa mundo, kasunod ng retiradong Russian Typhoon class at ang Borei class. Ang bawat isa sa mga submarino ay maaring magdala ng 24 Trident II missiles na higit pa sa Borei class na maaari lamang magyabang ng 16 missiles at ang retiradong Typhoon class na may 20 missiles. Ang mga submarino na ito ay isang mahalagang bahagi ng nuclear deterrent ng Amerika kasama ang mga strategic bombers at intercontinental ballistic missiles. Ang 14 na SSBN ay magkasamang nagtataglay ng halos kalahati ng mga aktibong estratehikong nuclear warhead ng Estados Unidos. Habang nasa patrol, ang mga Trident missiles na ito ay walang mga preset na target, ngunit maaari silang mabilis na maitalaga ng mga target ng United States Strategic Command sa Nebraska sa pamamagitan ng secure, tuloy-tuloy na mga link sa communication. Karamihan sa mga submarino sa klase ng Ohio ay pinangalanan sa mga estado ng US, isang tradisyon na dati ay nakalaan para sa mga barkong pandigma at cruiser, maliban sa USS Henry M. Jackson. Ang Ohio-class ay magsisimulang palitan ng mga bagong Columbia-class na submarine simula sa 2031. Ang Ohio-class na mga submarine ay idinisenyo para sa mahabang strategic deterrent patrol. Tinitiyak na palagi silang handa na tumugon kung kinakailangan. Ang bawat sub ay may dalawang buong crew na tinatawag na Blue Crew at Gold Crew na nagpapalit-palit sa 70 hanggang 90 araw na patrol. Para matiyak na mas kaunting oras ang ginugugol nila sa daungan at mas maraming oras sa dagat, ang mga subs na ito ay may tatlong malalaking hatch ng logistic. Ang mga hatch na ito ay nagbibigay daan para sa mabilis na resupply at pagkumpuni na nagpapahintulot sa malalaking bagay at kagamitan na mailipat ng mabilis. Ang isa sa mga pinakakahanga-hangang tampok ng Ohio-class na mga submarino ay ang kanilang stealth. Sa panahon ng mga pagsubok sa dagat noong 1982, ang USS Ohio ay halos hindi natukoy na nagbibigay sa US Navy ng malaking kalamangan sa mga operasyon sa ilalim ng dagat. Ang mga sub na ito ay napakahusay na idinisenyo na maaari silang pumunta ng humigit kumulang 15 taon sa pagitan ng mga pangunahing pag-overhaul. Sa bilis ng cruising na 20 knots, tahimik sila gaya ng mga nauna sa kanila. Ang mga submarino ng klase ng Lafayette ay nasa 6 knots lang, kahit na inuri ang mga eksaktong detalye. Binuo mula sa malalaking section na 42 talampakan ng lapad, ang mga seksyong ito ay ginawa sa General Dynamics Electric Boat Facility sa Rhode Island at pagkatapos ay binuo sa Connecticut. Ang Ohio-class fleet ay binubuo ng 18 submarine, 14 ballistic missile submarine at 4 na cruise missile submarine. Ang mga SSBN ay isang mahalagang bahagi ng Estados Unidos. Nuclear Triad, bawat isa ay armado ng hanggang 20 Trident II ballistic missiles. Ang SSGN, sa kabilang banda, ay maaring magdala ng 154 Tomahawk cruise missiles kasama ng Harpoon missiles na maaring magpaputok mula sa kanilang mga torpedo tubes. Gamit ang advanced na teknolohiya at hindi kapani-paniwalang stealth, ang Ohio-class na mga submarine ay kumakatawan sa ilan sa pinakamalakas at may kakayahang mga barko sa ilalim ng dagat sa mundo. Nakapagtataka, ang napakagandang sisidlang ito ay tumutunog lamang sa 102 decibel. Yun ay medyo mas malakas kaysa sa kulog. Para sa mga submarino, ang mga ito ay malit na bagay lamang na halos hindi nakikilala sa pinakamataas na pagsisid ng Ohio sa 1,804 talampakan. Ginawa ng sabay-sabay sa Typhoon, ang Ohio ay naging mas promising, mas mura, at mas maraming nalalaman. Tila, ito lamang ang nag-iisang submarine missile carrier na may mga missile, torpedo, combat swimmers, at deep-sea launcher. Sa pamamagitan ng paraan, may mga alingaw-ngaw na ang isa o dalawang bangka ng ganitong uri ay na-convert sa transportation ng submarino para sa transportation ng particular na mahalagang kargamento. Ang paglipat sa isa pang mabigat na submarino mula sa Russia, ang tahimik na Colossus ng Project 955 Borei. Ang Borei ay isang serya ng mga advanced na nuclear-powered ballistic missile submarines na itinayo ni Sevmosh para sa Russian Navy. Ang mga submarino na ito ay unti-unting pinapalitan ang mas lumang Soviet-era Delta III, Delta IV, at ang ganap na retiradong Typhoon-class submarine noong Pebrero 2023.
Bagamat sila ay pumapasok sa ilang uri ng mas lumang mga submarino, ang Borei-class subs ay mas maliit kaysa sa napakalaking Typhoon class. Mayroon silang lumubog na displacement na 24,000 tonelada kumpara sa 48,000 tonelada ng Bagyong at isang crew na 107 sa halip na 160. Walang alinlangan na ang Borei-class ay higit na isang modernong kahalili sa Delta IV-class na mga submarino sa halip na isang direktang kapalit para sa malalaking typhoon. Ang mga submarino ng klase ng Borei ay mga kamangha-manghang makabagong inhinyero na nagtatampok ng makinis, hydrodynamically efficient na katawan ng barko na idinisenyo upang mabawasan ang ingay. Sila ang unang mga submarinong nuclear ng Russia na gumamit ng pump jet propulsion na ginagawang hindi kapanipaniwalang tahimik. Sa katunayan, sinasabi ng Russian News Service na TASS na ang mga subs na ito ay 5 beses na mas tahimik kaysa sa mas lumang Akula-class at 2 beses na mas tahimik kaysa sa US Virginia-class submarines. Gayunpaman, ang kanilang mga hydraulic pump ay may posibilidad na maging mas maingay sa paglipas ng panahon na maaring mabawasan ang kanilang mga stealth na kakayahan. May sukat na humigit kumulang 170 metro ang haba at 13 metro ang lapad. Ang mga submarino ng klase ng Borei ay maaring umabot sa bilis na hanggang 46 km bawat oras habang nakalubog. Nilagyan ang mga ito ng floating rescue chamber na kayang tumanggap ng buong crew na nagpapahusay sa kanilang kaligtasan sa mga emerhensya. Kahit na mas maliit kaysa sa napakalaking Typhoon class, ang Boreis ay maaring magdala ng mas maraming missiles, 16 sa kabuuan, salamat sa mas magaan na 36 toneladang Bulava SLBM at na-update na version ng Topol-M ICBM. Ang halaga ng isang Borei submarine ay tinatayang nasa humigit kumulang 23 bilyong piso ng Pilipinas na humigit kumulang 734 million noong 2010 at katumbas ng humigit kumulang 863 million noong 2020. Ito ay medyo matipid kumpara sa Ohio-class na mga SSBN na nagkakahalaga ng mahigit 3 billion bawat isa sa mga termino ng 2020. Ang pagtatayo ng Borei ay isang napakalaking gawain na nangangailangan ng 3 milyong bahagi at mekanismo at paggamit ng 17,000 toneladang metal na 50% higit pa sa kailangan para sa Eiffel Tower. Ang mga submarino ay nagtatampok ng 109 km ang piping at 600 km ng mga kabla na ang kanilang mga hull ay natatakpan ng 10,000 rubber plates upang mapahusay ang kanilang stealth. Ang mga advanced na tampok na ito ay gumagawa ng Borei-class na isang makabuluhang hakbang pasulong sa teknolohiya ng submarino. Ang pinakamodernong submarino ng Russia na armado ng 16 na kahindik-hindik na mga missile ng Bulava ay halos hindi kawili-wili sa unang tingin. Ngunit pinapalitan ng mga submarino na ito ang mga bangka ng Project 941 na natanggap ang kanilang pinakamahusay na mga katangian para sa mura. Sa halip na mga multi-blade propeller na karaniwan para sa mga barkong pinapagana ng nuclear, ang Borei ay nakatanggap ng mga waterjet propeller na naging dahilan ng pagbaba ng ingay ng mga ito sa mga pagtatantya. Ito ay 5 beses na mas mababa kaysa sa pinakatahimik na mga bangka, ang Akula. Ang mga water cannon ay tinutulungan ng isang katawan ng barko na nahahati sa magkakahiwalay na mga compartment na magkakaugnay ng mga pad na sumisipsip ng shock. Ginagamit din ang rubber coating sa ibabaw ng submarino mismo. Sa combination ng mga special na low magnetic na materyales, ginawa ng discarding ito ang Borei-class na submarine na patago sa ilalim ng tubig na hindi nakikita ng karamihan sa mga nagmamasid. Lumipat tayo sa mga tampok na nakakaakit ng isip ng K-278 Komsomolets. Ang submarine na ito, na kilala rin bilang Mike-class submarine ng NATO, ay isang kakaiba at advanced na nuclear-powered attack submarine sa Soviet Navy. Ito ay isa lamang sa uri nito. Ang naging special nito ay ang hindi kapanipaniwalang lalim na kakayahan nito. Noong Agosto 4, 1984, umabot ito sa record na lalim na 1,020 metro sa dagat ng Norwegian. Sa ganoong kalaliman, ang mga submarino ay hindi makakamit para sa paraan ng pag-detect at pag-armas ng iba pang mga barko hanggang ngayon. Bagamat una itong idinisenyo upang subukan ang bagong teknolohiya para sa hinaharap na mga submarino ng Russia, ang Komsomolets ay kompleto sa kagamitan para sa labanan. Nilikha ito bilang mga mangangaso sa ilalim ng dagat para sa mga submarinong nuklear ng kaaway. Sa makatuwid, nalampasan nila ang lahat ng mga analog na umiiral pareho sa USA at sa USSR. Nakalulungkot, sa ikatlong patrol nito sa Arctic Ocean noong 1989, isang matinding sunog ang sumiklab sa mga likurang bahagi. Sa kabila ng sunog, nagawang lumutang ang mga Komsomolets at manatiling nakalutang sa loob ng halos 5 oras. Gayunpaman, hindi nagkulang ang mga pagsisikap sa pagsagip at 42 tripulante ang namatay. Ngayon, ang pagkawasak ng K-278 ay nasa ilalim ng Barents Sea, mga 7 kilometro ang lalim,
Hawak pa rin nito ang nuclear reactor at dalawang torpedo na armado ng mga nuclear warhead na nagsisilbing malungkot na paalala sa mga panganib na kinakaharap ng mga submariner. Ang susunod sa listahan ay ang hindi masyadong sikat na submarino ng Los Angeles. Ang Los Angeles-class multi-purpose nuclear submarines ay kilalang-kilala sa sinumang nakikibalita sa mga balita o pandaigdigang kaganapan. Ang US Navy ay nakakuha ng isang kahangahangang kabuuang 62 sa mga submarino na ito, isang bilang na hindi mapapantayan ng anumang iba pang proyekto. Ang klase ng Los Angeles ay nagtakda ng pamantayan para sa mga modernong multi-purpose nuclear submarine na may kakayahang magsagawa ng malawak na hanay ng mga misyon. Kabilang dito ang pakikipaglaban sa mga submarino ng kaaway at mga barkong pang-ibabaw, pagsasagawa ng reconnaissance, mga special na operation, pagdeploy ng mga special na puwersa, paghahatid ng mga tiyak na welga sa mga target sa lupa, pagmimina, at paghahanap at pagligtas ng mga misyon. Maaari silang maglakbay sa ilalim ng tubig sa bilis na 40 milya kada oras. Bukod pa rito, ang kanilang mga reactor ay nangangailangan lamang ng recharging bawat 42 taon na ginagawang halos walang tiyak na oras ang mga submarino sa klase ng Los Angeles sa submarine fleet. Tuklasin din natin ang mga feature ng Project 661 Anchor. Ang submarine na ito ay isang nuclear-powered cruise missile submarine ng Soviet Navy. Ito ang pinakamabilis na submarino sa mundo at ang una na may titanium hull. Sa kabila ng bilis nito, ito ay itinuturing na isang depektong disenyo. Original ay tinalagang K-18, pagkatapos ay K-162, at sa wakas ay K-222 noong 1978. Ito ay binuo dahil ang Echo-class na mga submarino ay kailangang lumabas upang magpaputok ng mga missile. Pinahintulutan noong 1958. Nagsimula ang construction noong 1963, ngunit nahaharap sa mga pagkaantala dahil sa mga hamon sa pagtatrabaho sa titanium. Bagamat natugunan ng submarino ang marami sa mga ambisyosong layunin nito, maingay ito sa mataas na bilis na ginagawa itong madaling matukoy. Ang kapintasan na ito ay humantong sa desisyon na huwag gawin ng maramihan ang disenyo, ngunit naging daan ito para sa hinaharap na mga submarino na titanium-hulled. Inatasan noong 1969, ito ay armado ng 10 anti-ship cruise missiles at 4 na torpedo tubes na may kakayahang sirain ang mga American aircraft carrier. Nagsilbi ito sa Soviet Red Banner Northern Fleet, ngunit nahaharap sa mga issue, kabilang ang mga bitak ng katawan ng barko at isang aksidente sa reactor. Matapos ang huling patrol nito noong 1981, ang K-222 ay na-decommission noong 1988 at na-scrap noong 2010. Gayunpaman, ito ang unang submarino na may ganap na titanium hull na ipinadala sa operasyon noong 1969 at noong 2015 lamang ay pinutol para sa scrap upang mabuo ang napakalakas na higanteng ito na hindi nakikitang mga magnetic na kagamitan. Ang mga inhinyero ay kailangang mag-imbento ng dati ng imposibleng paraan ng pag-welding ng titanium at magtayo ng mga malalaking silid na puno ng inert gas. 2 reactor, isang heavy-duty hull, at isang hull geometry na hiniram mula sa kalikasan ang ginawang ang Golden Fish ang pinakamabilis na submarino. Sa pagdaan sa karagatang Pasipiko, nakamit ang record na bilis sa ilalim ng tubig na 50 milya kada oras. Hindi pa nasira ang record. Ang susunod na submarine ng mga kakayahan na aming tutuklasin ay ang Oscar-class na mga submarino na kilala rin bilang Project 949 Granite at Project 949A Ante, ay isang malakas na serye ng nuclear-powered cruise missile submarines mula sa Soviet Union. Itinayo noong 1970s, 6 nasa serbisyo pa rin sa Russian Navy. 2 iba pa ang binalak para sa mga pag-upgrade noong 2017 upang palakasin ang kanilang buhay ng serbisyo at lakas sa pakikipaglaban. Ngunit ang kanilang katayuan sa 2023 ay nananatiling hindi malinaw. Ang napakalaking submarine na ito ay nagtataglay ng titulo ng pinakamalaking cruise missile subs hanggang 2007, nang ang ilang Ohio-class ballistic missile submarine ay binago upang magdala ng cruise missiles. Ngayon, ang Oscar-class ay nagra-rank bilang ang ika-4 na pinakamalaking submarine class sa mga tuntunin ng displacement at haba, nalampasan lamang ng Soviet Typhoon-class, Russian Barrett-class, at American Ohio-class ballistic missile submarines. Ang mahaba at kamangha-manghang kasaysayan ng Oscar-class ay nagpapakita ng kanilang kahangahangang laki at kapangyarihan na ginagawa silang isang mabigat na puwersa sa pakikidigmang pandagat. Ang submarine duet ay naging tuktok at ang pagtatapos ng pag-unlad ng mataas na dalubhasang mga submarino na nilikha upang sirain ang pinakamalaking mga barko sa ibabaw, mga sasakyang panghimpapawid, na binabantayan hindi lamang ng isang masa ng mga barkong pangsuporta kundi pati na rin ng isang malaking bilang ng mga portable na sasakyang panghimpapawid. Ang mga inhinyero ay ganap na nalutas ang isang mahirap na problema.
Ang distansya na 11 talampakan sa pagitan ng magaan at matibay na hull ng Ante ay nagbibigay ng malaking buoyancy margin hanggang 30% at nagbibigay ng protection laban sa mga pagsabog sa ilalim ng dagat. Ang isang hindi sinasadyang torpedo ay hindi magpapagana sa isang submarino. Ang mga submarino ng ganitong uri ay nagdadala ng 72 P-800 Onyx anti-ship supersonic missiles. Ito ay para sa kanila na ang Zircon hypersonic missiles ay dinisenyo na naging horror ng mga karagatan kung saan wala pang protection. Ang Arctic Hunters ng Project 954 ay ang huling all-titanium destroyers ng aircraft carrier ng disenyo ng Soviet na muling sinanay sa paglipas ng panahon sa mga multi-purpose nuclear submarine at aktibong pinagsamantalahan ngayon sa Arctic. Mayroon silang kamanghamanghang lakas ng katawan ng barko na idinisenyo upang lumabas mula sa ilalim ng yelo sa tubig ng Arctic. Sa katunayan, ang Barracuda at ang kanilang mga kahalili ay naging underwater nuclear icebreaker. Ang bangka ng ganitong uri, K-276 Crab, noong Pebrero 11, 1992, sa tubig ng teritoryo ng Russia, ay bumangga sa American submarine na Baton Rouge ng uri ng Los Angeles. Pagkatapos nito ay kailangang maalis ang American boat at ang Crab ay patuloy na nagsilbi. Napakakaunti ang nalalaman tungkol sa bangka dahil sa mga detalye ng industriya. Ang nuclear reactor ay katulad ng ginamit sa Typhoon at sa Thai. Ang bakatangian ay magkatulad at ang ingay ay tulad ng sa mga ultramodernong bangka na may mga water cannon. At sa wakas, titingnan namin ang Seawolf. Ang barkong ito ay isang serye ng ika-4 na henerasyon, multi-purpose nuclear submarines ng US Navy. Ang submarino ng Seawolf ay ang ehemplo ng revolusyonaryong disenyo at teknolohiya ng paggawa ng barko ng Amerika. Ang submarino na ito ay ang pinaka-komplikadong technical na aparato sa Earth. Libo-libong manggagawa ang nagtatayo ng barkong ito sa loob ng 10 taon at ang mga Amerikanong submariner ay nagsasanay sa loob ng maraming taon upang makapasok sa mga tripulante. Gayunpaman, upang makuha ang katayuan ng may-ari ng mga dagat, ang submarino na ito ay pumasa sa pinakamahirap na landas ng mga pinakabagong pag-unlad sa isang komplikadong mga matinding pagsubok sa dagat. Ang submarino ng Seawolf ay nilikha upang kontrahin ang bagong generation ng mga submarino ng Soviet Project 971 Akula at nilayon upang palitan ang pinahusay na mga submarino sa klase ng Los Angeles. Ang pangunahing layunin para sa mga taga-disenyo ay upang makabuluhang bawasan ang antas ng ingay ng submarino. Nakamit nila ito sa pamamagitan ng paggamit ng bagong sound-insulating coating, pinapalitan ang tradisyonal na propeller ng jet propulsion system na binuo sa UK para sa Travel Guard class na mga submarino, at pagpapatupad ng mga advanced na sensor. Ang mga submarino na ito ay nilagyan ng mga sopistikadong kagamitan sa pag-detect. Maaaring umabot sa maximum na bilis sa ilalim ng tubig na 40 milya bawat oras, mapanatili ang isang tahimik na bilis na hanggang 23 milya bawat oras, at sumisid sa pinakamataas na lalim na 1,096 talampakan. Salamat sa panonood. Habang narito ka pa, i-click ang link sa iyong screen upang tingnan ang isa pa sa aming mga video. See you there!